tayo po ay magsisimula na. Magandang araw po sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan po natin ngayon, ito po, no? Galit na naman po yung mga taga-House of Representative dahil nagpahayag na po si VP Sara na yung imbitasyon nila ay hindi po siya sisipot na naman. Nagagalit kayo. Gusto niyong ipahiya pag hindi dumalo, pag ayaw mapahiya ng mga tao. Nagagalit kayo. Ano kayo? Baliw. si sabi naman po ni dating Justice ng Supreme Court Antonio Carpio, yung pong sinasabi ni Tatay Digong na siya po ay willing na magpaimbestiga sa ICC ay propaganda lang daw. Ano bang tawag sa mga pinagagawa nyo sa ICC? Yung ICC naman ang pagbanggit nyo, propaganda lang din. At syempre pa po, no, nasimulan na po na magkaroon po ng, ayan, kaya po ito sa totoo lang, yung sinasabi po, nakita na po natin sa aktual, yung sinasabi po nila na bloodless war on drugs, actually, malabo pong mangyari yun. Kasi buti pa nga si Richard Gomez, no, naunawaan na hindi mo pwedeng mapakiusapan yung mga involved sa droga na pwede ba itigil nyo na yan? Lalo na po kung galing kayo kay Duterte, galing sila kay Duterte na napakahigpit, no? Tapos pagkakataon na nila, bigla mong luluwagan, talagang mga unang ano pa lang po yan, unang mga banat pa lang po sa mga kapulisan natin. Mukhang magtutuloy-tuloy yan. At yan lang po, anim na bagyo na pala sa loob ng isang buwan ang inaabot natin. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. No? Unahin na po natin to. Dahil po tayo ay nakakaranas po ng anim, no? Anim na ngayon pong buwan ay o sa loob po ng isang buwan ay anim na bagyo na po ang dumating sa Pilipinas at helpless, no? Helpless po. Bakit ano na ba ngayon? Pipito, OP. Hindi ba tayo umaabot sa Pipito, sa P nung panahon ni Duterte? Umaabot din naman Katunayan, meron pa nga tayong U di ba? Umaabot pa tayo sa U So hindi naman po bago to, no? Yung dami ng bagyong dumarating sa atin. Ang problema, nakakabigla po na sunod-sunod din po yung parang hindi na nga po binabalita ngayon yung kawalan natin ng aksyon, no? Pero still, kung matyaga po sana yung ating mga nagbabantay, ganun pa rin naman, no? Sa bagay, hindi yan katulad nung sa Christine na talagang ang dami pong nabaha. Yung Yolanda nga po, Y pa di ba? PQRST, marami pa po. Kaya hindi po to katakataka pero dahil iyakin po tong sa gobyerno natin at iyakin at mahilig maghagilap ng pera, may nakita po tong isang congressman. Hindi ko alam kung congressman pa to o tama, Camarines Sur Representative El Rey Villapuerte, no? Ng National Unity Party ay nananawagan po, no? Nakakita na naman ng pondo. Matitindi talaga to sa mga pondo tong congressman. May nakita po sila sa United Nations na may bago pong pondo. Yung United Nations, ang tawag po ito, bago pa lang po to, wala pa pong nakikinabang nito, no? Fund for Responding to Loss and Damage
under the United Nations Framework Convention on Climate Change. Ayan, no? So, pinapangalawahan, no, ni El Rey Villapuerte yung panawagan ni Pangulong Marcos na makahingi. Antindi talaga. Na makahingi ng pondo sa United Nations. Dahil ayon kay El Rey Villapuerte, eto po, President Marcos is spot on in wanting to use the unprecedented devastation wrought by 6 cyclones this October-November period alone as baseline for what climate vulnerable nations have been enduring and will be enduring in the future, plus the immense resources they need to access right away for their recovery from the disasters and preparations for future calamities. Wala naman po ako nakikitang problema dyan, no? Kung may pondo po yung United Nations para po sa climate change at sa tingin po ng ating gobyerno ay pwede po tayong makahingi. Wala, bit mo naman tututulan yan. Ang dami pong nasalanta ng bagyo, no? Ang dami pong nasalanta ng bagyo. Ulitin ko po. Marami po ang biktima, no, ng kapalpakan ng mga paghanda natin tugunan ang mga nasalanta ng bagyo. Okay. So, kung meron pong pera ang UN, okay lang po yan na ibigay yan sa Pilipinas, di ba? Kaya lang yun nga, no, sinasabi nga natin, ang problema po kasi, kakikita ko lang na isang picture. Namimigay ng ayuda sa mall. Hindi ko po alam kung anong mall yun. No? Napakapangit po na panoorin na yung tuloy-tuloy po yung pamimigay ng ayuda sa mga walang baha. Hindi ko po alam kung saan po yung, baka may nakakaalam po kung saan yung mall. Mall na po yung pinamimigyan ng ayuda Namimigay ng ayuda sa mall. SM ba? SM? Samantalang, kailangan natin, napaka-contrast, no? Nananawagan, nagsasabi yung Pangulo ng Pilipinas, 4 na mall. SM boss, 4 malls. 4 na mall ng SM namimigay ng ayuda. Yun nga po Habang pong namimigay, habang pong nag-announce ang Pangulo, in-announce ni Marcos di ba? Habang nag-announce po si Pangulong Marcos na ubos na yung pera, unti-unti na nauubos yung pera, namimigay naman po, pantugon sa mga bagyo, kalamidad. Nakikita nyo po, wala namang kalamidad. Namimigay po ng ayuda yung mga tropa ni Martin Romualdez. Hindi po masamang mamigay ng ayuda pero hindi po ba dapat lahat ng pera natin muna? O kaya, huwag kayong umangal. Huwag kayong umangal na nawawalan tayo ng pera kasi namimigay si Martin Sa mga hindi binaba, yun yung nakakasama ng loob Wala naman nag-iimbestiga. Imbestiga lahat. Alam niyo po, focus lang lahat ng Senado at Kongreso. Imbestigahan lang po, Duterte lang. Pag hindi ka Duterte, kahit na magnakaw na kayo lahat, walang pakialam ang gobyerno. Ibig niyo sabihin, walang magnanakaw sa gobyerno ngayon. Matino lahat ng pamunuan. Pucha. Walang ninakaw dyan. Eto, tanong lang. Sa tingin nyo, walang ninakaw dyan sa pondo ng flood control na yan? Matino lahat yan? Kung matino pala yan, bit tayo binaba. Bakit ni isa sa flood control hindi kayo nag-iimbestiga? Bakit Duterte ng Duterte? Sa MOA, namigay din daw. May bahaba sa MOA. Nung namimigay ba sila, nakalusong ba yung mga tao ron? Putya, nagugutom tuwing may nababaha Pagdating sa, alam nyo, maliwanag na vote buying yung ginagawa nyo. Malapit na eleksyon, bigay kayo ng ayuda.
Correct. Kalikasan na. Okay, balik tayo rito, no? Nanghingi kayo ng pondo sa UN. Wala pong problema, di ba? Makuha nyo pondo, pamigay sa mga binaha kasi yun yung sinasabi, di ba? Climate change. Pero, nasorpresa ako, ito po sinabi, ni Villapuerte. Villapuerte stated that the proposed funding could support the revival of the discontinued Bicol River Basin Development Program. Anak ng tinapay, programa na naman para sa baha. Manghingi kayo sa UN. Akala namin, hingi kayo sa UN kasi ang dami pong mga binahampalayan, ang dami pong mga kabuhayang nasira. Tapos dadalhin nyo na naman lahat sa Bicol. Bicol pa rin. Swerte naman ng Bicol. Nariyan na lahat ng pera sa Bicol. Pero ang tindi ng baha dyan, di ba? Ngayon, River Basin naman. Hanap pa kayo ng mga tawag. Putya, wag na kayo manghingi. UN, wag nyo nang bigyan to. Dadalhin na naman pala sa Bicol to. Naknang po pa, napakaswerte naman ng mga taga Bicol. Teka, sa dami po ng pondo sa Bicol, wala na po bang baha sa Bicol ngayon? Ano nakaraan? Sa Bicol po binaha? Nasaan napunta yung mga ilang bilyon yung sinabi ni Joel Villanueva? Senator Joel Villanueva? Ilang bilyon po yung sinabing flood control project dyan sa Bicol? Napakaswerte nyo naman. Akala ko masaya na eh. Sabi ko kahit to kalaban tong si Villapuerte, no? Okay naman pala. Nakita niya na may pera dun sa may pera po dun sa may UN. Di okay lang. Gagamitin siguro yung mga nasalanta ng mga Putya sa Bicol nyo na naman, mga Bicol River Basin. Anong ginawa nyo sa pondo ng flood control dyan? Napakaswerte nyo naman. Huhukayin nyo na. Iba talaga no? Iba talaga yung mga Panginoon ng may salapi. Oo nga po, tama po yan, no, Hapon, kung sino ka man. Tama naman na sa Bicol po yung baha. Yun na nga po eh. Wala naman pong problema eh. Pero bakit Bicol na naman yung pagbibigyan nila ng hindi pa nga may pakita kung saan sa Bicol yung Ngayon, eto, pinopropose na naman ni Villapuerte. Yung kung may makukuha sa UN, dadali na naman sa Bicol. Naknang po pa, napakaswerte naman ng tao riyan. Imbestigahan nyo po muna, no? Kayo pong Quadcom, mag-Quadcom po kayo, lahat po ng mga, alam nyo, matutuwa po sa inyong tao. Totoo po. Barbers, Abante, Paduano, pati ang mga Makabayan Black, imbestigahan nyo kung saan napunta yung ating flood control projects. Matutuwa po mga tao sa inyo. Duterte kayo ng Duterte, pinapahiya nyo lang sarili nyo. May nahita ba kayo kay Duterte nung umattend? 60 billion. Sabi ni Villanueva, 60 billion na yung flood control project dyan. Tapos ngayon, nanghingi na naman kayo sa UN na. Puta, sa Bicol pa rin. Titindi talaga ng mga politiko dito sa Bicol. No? Ang titindi nyo. Okay. Punta po tayo rito sa balita. Tatay Digong. Sabi po nito ni Antonio Carpio. Tama naman si Carpio, no? Sabi ni Carpio, tinanong siya, no? Ano po masasabi nyo? Sabi ni Tatay Digong, willing daw po siya na yung magpaimbestiga sa ICC. Di ba? Sabi naman ni Carpio, propaganda lang ni Duterte yan. Dahil bago po siya makasuhan, no, ng ICC, bago po siya makuha ng ICC,
kinakailangan po muna na meron siyang warrant of arrest. O, di ba? Kung pinaniniwalaan po ninyo si Trillanes, sa mga naniniwala po kay Trillanes, mawalang galang na po sa kaperasito nyong utak, no? Baka kasi yung mga utak ninyo nasa wet packs eh. Nauupuan nyo lang, no? Paalala lang namin, si Trillanes po nagsabi na kailan na nga, June or July, darating na yung warrant of arrest. No? Warrant of arrest, June or July. November na po ngayon, magde-December, nasa kalagitnaan na tayo ng November. Asa na po yung warrant of arrest? Sabi pa ni Carpio, parang ano daw to, yung sinabi ni Tatay Digong na pipirma siya ng waiver. Pero may condition siya, no? Pipirma lang siya ng waiver kung lahat sila pipirma. Masama po ba 'yun? Ang tanong ko po, mali po ba 'yun? Napipirma lang si Digong ng waiver kung pipirma rin yung mga congressman? Ano po ang mali doon? Hindi ko po maintindihan kung bakit gusto nyo na one-sided lang. Gusto nyong pumirma si Tatay Digong ng waiver dahil sabi nyo may pera eh. May pera sa bangko eh. O di hinamon din kayo. Di pati kayo. Ibig po ba sabihin si Tatay Digong lang ang pwedeng buksan yung pera sa bangko? Si Tatay Digong lang ang hindi pwedeng magtago ng pera? Kayo pwede lahat, mga congressman? O kaya walang mangyayari sa waiver eh. Walang kakasan ni isang congressman. Paano mo kakasahan yun? No? Yung relong-relo pala ng mga congressman eh. Hindi na nila kayang ipaliwanag kung saan nila kinita yan eh. Relo? Milyon yata mga relo ng mga yan eh. Pwera pa yung mga sasakyan at mamahaling mga bag. Oh, di ba? Ngayon, hindi na makakalimutan ng tao yan. Hindi na namin makakalimutan na nung hinamon nyo, tuwan-tuwa pa kayo, very excited kayo, napipirma si Tatay Digong, pero nakalimutan ninyo, nahamon din yan. Pwede ba yun? One-sided lang? Kayo ang maraming tinatago eh. Wala po ni isa. Hanggang ngayon. Huwag nyo sabihin hindi nyo alam na hinamon kayo ni Tatay Digong. Nagbabasa po kayo ng balita lahat. Sa interview niya sa labas, hinamon, ako lang magbubukas. Ganun daw yun, sabi ni Carpio. Kaya, katulad nung pag-attend niya nang dadalo siya sa ICC, propaganda lang daw yan ni Rodrigo. Totoo naman yun. Ano po masama doon? Lahat po to battle of propaganda lang. Nananahimik na si Tatay Digong eh. Kinakalkal niyo yung buhay, pare-pareho eh. Retirado na si Tatay Digong. Kung hinayaan nyo nang magretiro, baka hindi pa tumakbong mayor yan. Gusto na magpahinga pero ayaw nyo pa rin pagpahingayin. Tama naman yun. Propaganda lang yung sinasabi niya kasi hindi mo ba narinig, Antonio Carpio? Kung ano yung sinabi niya? Inip na nga akong pumunta sa ICC para sipain ko yung sipain ba o sampalin? Sipain, nalito na ako eh. Hindi po ba, ang tingin niyo po ba seryoso siya magpapaimbestiga nung sinabi niyang gusto kong puntahan yung ICC para sipain? Sa tingin niyo, ang intention niya magpaimbestiga? Inulit niya pa yun eh. Pupunta ako, kung gusto niyo, pamasahihan niyo ako para pagdating doon sa the Netherlands, sipain ko pa yan. Sisipain eh. Hindi naman po sinabi. Bakit yung ginagawa niyo ba? Ang ICC po sa Pilipinas ay propaganda lang. Kasi hindi nga tayo member. Paulit-ulit po. Si Pangulong Marcos, paulit-ulit po yan na
hindi tayo makikipagtulungan. Yung executive secretary niya, dating Chief Justice ng Supreme Court. Alam niya yung batas. Pag hindi tayo membro ng ICC, kahit na anong sabihin ni Trillanes, propaganda lang yan. Kahit na ano pang sabihin ninyo, propaganda lang yan, yung ICC. Nag-aaksaya lang kayo ng panahon, pera, dyan sa ICC niya. Wala pong epekto sa atin yan. Dahil wala silang jurisdiction dito. Ano tingin nyo kay PRRD? Pag dumating yung ICC, welcome niya. Sipain niya nga raw eh. Oh. Ngayon, yung mga nagsasabi, may mga nagsasabi, nasa hotel daw dito. Oh, nagpupunta pa raw sa pero si Tiglaw yata yung nagsabi na dumalaw pa raw sa dumalaw pa raw sa bahay ni Martin, yung mga taga-ICC. O kung totoo yan, Midas Hotel. O kung totoo po yan, na narito po yung ICC, ano naman kinakakaban nyo? Pumunta sila dito nang hindi nagpaalam sa gobyerno ng Pilipinas. Ugaling magnanakaw po yan, akyat bahay po sila. Umaakyat sila sa bahay ng may bahay nang hindi nagpapaalam. Tapos kayo pa matatakot? Kaya tama si Tatay Digo, sipain niya pa yan. Di ba? Kayo ba naman pag kayo inakyat kayo ng akyat bahay, hinayaan nyo lang at kayo imposible naman yun. Ugaling magnanakaw po, opo. Ugaling magnanakaw po yan. Yung ginagawa ng ICC ngayon, ugaling magnanakaw. O yung mga dinadalaw nila, malamang mga magnanakaw din. Pinatutuloy nyo. Siyempre, di ba? Yung mga taong magkakaamoy, yung mga magnanakaw, dinadalaw yung mga kapwa nila magnanakaw. Hindi ko sinabi magnanakaw kayong ICC. Ugali nyo magnanakaw. Pero yun. Pupunta kayo sa isang bansa na hindi kayo nagpapaalam. Pinaalam ba nila sa Pilipinas yan? Narito po kami? Oh. Wala po yan. Ganyan talaga mga magnanakaw. Walang papaalam. Proud kayo? Makikipagtulungan kayo sa mga magnanakaw? Okay. Eto po. Binalik po itong nakita ko na naman to si Marbil. Alam mo, Marbil, marami kang papahamak dyan sa mga nagdeklara po si Pangulong Marcos, no? Kay Pangulong Duterte po, malinaw War on drugs tayo. Protektahan nyo sarili nyo, unahan nyo, no? Barilin nyo pag nanlaban. Malinaw po yung instruction ng Pangulo ng Pilipinas. Barilin pag nanlaban. Ito po, hindi po malinaw. Bloodless war on drugs. Pakinggan natin. Ito sa mga kaya litong-lito po yung mga kapulisan. Kung ako po pulis, ang pangunawa ko po niyan, wala tayong huhulihin, wala tayong pakikiusapan lang. Pucha, pwede mo bang pakiusapan yan? Tanong nyo kay Richard Gomez kung pwedeng pakiusapan yung mga nagbebenta ng droga. Anong dyan yata sa Taguig? Sultan Kudarat po yun, yung namatay. Just remember, no? Bakit may mga taong gumagamit ng drugs? Ito po ang pahayag ni Police General Romel Francisco Marbil. Remember, hindi sila addict. Kita nyo? Yung mga gumagamit pala ng drugs, hindi raw addict. Kasi gusto nila maging addict. Yun pala. Hindi sila addict kasi gusto nila maging addict. Hindi. Ang mga gumagamit ng drugs, especially yung mga tao natin. Ano ibig sabihin ng mga tao natin? Mga pulis? Yung mga nagpapadagdag ng oras kasi kapag gumagamit ka ng drugs, gising ka. Remember yung trabaho natin per oras dito. Ano po ba yung natin?
at tao natin. Mga pulis po ba yan tinutukoy nyo? Nakakatakot naman. Hinahayaan nyo maggamit ng droga. Sana hindi. Ang sinasabi ko lang, mas maganda kami ngayon doon sa data namin about doon sa crime. O, pinagmamalaki po nila, mas maganda daw yung data nila about crime. Kaya po gumanda yung data nyo about crime. Pinababa po ni Pangulong Duterte yung krimen mula po sa milyong krimen nung panahon ni Pinoy, bumaba po yan dahil according nga po kay dating DILG Abalos, no? 7. Ngayon, 7 sa bawat 10 krimen. Ngayon, ay involved ay droga. Ngayon. O, sabi ni Toyo, tinoyo si Toyo. Ibig nyo sabihin, bumalik na po ang droga. Ay, noon pa yan. Biglang sumaya. Noon pa yan. Kaya po, no, bumaba po yung krimen dahil may direkta pong epekto yung pagdodroga sa paggawa ng krimen. Kung hindi po nyo yan naintindihan, lahat po ng pag-aaral, no, sa kriminalidad dito sa Pilipinas, direkta. Kung nagkaroon po ng war on drugs si Pangulong Duterte, pasalamat kayo. Dahil binakbakan niya yung problema ng droga, hinarap niya talaga. Kaya kayo ang nagtatamasa, yung gobyerno ngayon. Puta, ano ba yan? Nagpalit lang ng gobyerno. Uy, gaganda na ang kalokohan yan. Lahat po yan may pinanggalingan, lahat po yan may pwedeng ipaliwanag. Ang swerte po ninyo, wala pong 6 na, eto honestly, no? Honestly, masasabi ko po sa inyo, 90% po na tinitiyak ko na wala pong bagong adik nung panahon ni Duterte. So, 6 na taon, wala tayong na-create na bagong adik. Ibig sabihin ng mga kabataang hindi adik nung panahon ni Duterte, wala naging adik. Dahil kung matino kang tao, tignan nyo kung matino kang tao, hindi ka adik nung panahon ni Pinoy. Tapos biglang nag-war on drugs. Pucha, war on drugs na. Hindi ako adik dati. Mag-adik kaya ako. May matino bang gagawa nun? Malamang wala. Yan po ang nangyari. Yan po ang pinakamalaking pasalamat dapat ninyo kay Duterte. Sa loob ng 6 na taon, walang naging bagong adik. Swerte nyo. Tapos kakantsawan nyo pa. Mas maganda yung aming kriminal, yung data namin sa crime. Paano hindi gaganda yan? Ang nagpakahirap niyan si Duterte. Di ba? Parang pagbalik ng Marcos yan sa Malacanang. Ang tagal na ang Marcos, parang may nakakahawang sakit yan. Hindi po yan na nakakabalik sa Malacanang. Walang hanggang senador lang. Matagal na panahon na parang hindi nga katunayan nga, hindi maipalibing. Di ba? Walang nagtangkang ipalibing yung tatay niyan. Tapos sasabihin nyo ngayon, nung nanalo na kayo, putya, biglang wala na sa eksena yung Duterte. Duterte ang nagpabalik sa inyo sa Malacanang. Aminin nyo man at hindi. Ano sabi ni Jaime Marcos? Hindi naman direkta Duterte na binuhat kayo, dinala kayo sa Malacanang. Hindi po ganun yun. Dinurog ng mga Duterte lahat ng kalaban ng mga Marcos. Yung mga Dilawan, Kakamping, at itong mga rebelde. Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ngayon, balik tayo rito. Marami kayong ipapahamak. General Marbil, thank you very much muna. Sino ba ito nagpakape? Imelda Sanggalang sa $20 na pangkape. Ayan. Marami yung mapapahamak yan. Yung bloodless war on drugs. Hindi alam ng pulis
Paano kung napatay ng pulis, hindi sila napatay? Sila nakapatay. Kaso yan. Alam nyo ng bloodless eh. Bakit nyo binakbakan? Basta po, pulisiya po yan eh, di ba? Ang tanong, akuin ba yan ng presidente? Si Duterte kasi inaako eh. Inaako ko yan. Akuin ba ni Pangulong Marcos? Ha? Kung sakasakali. Siyempre, hindi niya yan dahil sabi ng bloodless eh. Bakit nyo binaril? Yari yan. Kaya ganyan po yan. Tatapang po lalo yung mga nagdodroga. Hindi tayo babarilin ng mga yan. May utos ang Pangulo, bloodless eh. Isi-CHR yung mga yan. Papasok tong mga dilawan, kakamping, pati mga congressman na yan. Nakakahiya naman na nakapatay yung mga pulis sa panahon ng bloodless war on drugs. Hindi ako naniniwala na may war on drugs tayo ngayon. Simpleng operasyon. Okay, punta po tayo rito kay BP Sara naman. Alam nyo, ito, sabi budol daw si BP Sara. Si BP Sara pa ng budol eh. Ayon po dito sa mga congressman, particular po itong si Konggun. Konggun, kumusta na? Ayan. Dalawa pala. Magka-tandem lagi ito, no? House Assistant Majority Leader and Zambales Representative J. Konggun and House Deputy Majority Leader La Union Representative Paulo Ortega. The PIP described Duterte's refusal to attend as deliberation evasion of accountability. Okay. Ito po kasi yung inaangal ng dalawa na to, no? Ang sabi nila, isang pambubudol na naman ito sa ngalan ng panawagang sumagot si BP Sara dahil gagamitin ng affidavit para makatakas at hindi na mag-appear sa hearing. Hindi ito sapat para linawin ang issue ng confidential fund. Harapin niya ang tanong ng publiko at kongreso. Okay. Walang masama sa affidavit pero ang problema ay yung budol style niya. Sinasabing hindi siya inimbitahan. Yan po, Diyan sila sakit na sakit eh. Meron nagtanong kay BP Sara, siya ba dadalo? Eto real talk tayo Kayong mga congressman, mga gusto mag-imbestiga kay Sara Duterte, ang tawag po sa inyo, uto-uto. Opo, uto-uto kayo. Ito kasi sabi ni BP Sara, tinanong siya ng reporter, atin po ba kayo pagka kayo po sa susunod na hearing ng hindi ko alam kung anong committee naman yung nag-iimbestiga. Sara Duterte Committee. Walang pangalan na committee. Sara Duterte Committee. Atin po ba kayo? Hindi naman nila ako iniimbitahan eh. Puta, nagkanda. Alam niyo na excite. Hindi lang pala natin iniimbitahan. Baka nagbatokan pa yung mga yan eh. May imbitasyon ka ba kay BP? Wala tayong imbitasyon. Kaya pala sabi ni BP, gawa na tayo kagad niyan. Naglalaway pa. Gawa na sa sige, pinagawa na ni mga sekretary nila. Imbitasyon. Nasaan si BP? Naroon kay Duterte. Nakikinig sa tatay niya. Tawa-tawa dun. Wata-wata dun. Wata-wata si BP Sara. Iabot natin. Para walang lusot. Makikita ng tao na inabot natin. Kaget eh. Pagkasabi ni BP Sara na hindi ako iniimbitahan, gumawa kagad ng letter eh. Na-tiyempo, naroon si BP Sara. Pucha, kagad, pinareceive kagad. Pumirma naman si BP Sara, receive. Ayan na, okay, appear tayo. Panalo tayo, naisahan natin. Kala niya, sabi ng mga kala nila, puta, excited na naman. Sabi niya, hindi siya iniimbitahan. Ngayon, inimbitahan na natin siya. Ito na pumirma ba? Ayan Sara si Duterte Oo nga, puta, nagdidiwang na sila. Sabay nung in-interview uli. Atin po ba kayo? May imbitasyon na kayo, di ba? Inimbitahan na ako. Pero hindi rin ako atin.
Kaya galit na galit naman. Nabudol daw sila. Paano naman kayo nabudol? Sinabi ba na atin siya? Ang sinabi niya, walang imbitasyon. Ano po, atin po ba kayo? Hindi naman nila ako iniimbitahan. Eh. O nung inimbitahan nyo, ngayon ako hindi atin kasi meron na kayong imbitasyon eh. Tinatanggihan ko yung imbitasyon. Kaya, gigil na gigil ito, no? Yan, budol. Inimbitahan pero may pagkakataon siyang, ayan, inimbitahan pero tinanggihan kayo. Ilang beses pa po ba kayong tatanggihan? Hindi prank yun. Tama yung walang imbitasyon eh. Nung nag-imbita kayo, eto na yun, tatanggihan ko kayo. May alam nga naman tumanggi si BP Sara, wala namang imbitasyon. Di ba? Tumatanggi po ba kayo na, ang tanong yata, parang tumatanggi po ba kayo na, tatanggihan nyo po ba pag may imbitasyon, pag may pinadalo kayo? Hindi nila ako iniimbitahan. O nung inimbitahan na, ayan, tatanggi na ako, may imbitasyon na. Anong tawag doon? Uto. Uto-uto. O ngayon, anong gagawin niyo? Parang si Mike Tyson lang yan, di ba? What you're gonna do? What you gonna do? Yes. I'm telling you, sabi ni Mike Tyson doon sa minura niya. What you gonna do? Sabi ni Mike Tyson sa nag-interview sa kanya. You're full of, sabi ni Mike Tyson. Sabi nung nagpaalala yung reporter, nasa live TV tayo. What you gonna do? Puta, bulol na nga yung ginagaya ko. Mas bulol pa ako kay Mike Tyson. O ngayon, anong gagawin nyo ngayon? Nabudol ba kayo? Anong gagawin nyo? Ang walang katapusan litanya. Basahin natin yung mga walang katapusan litanya. Yan. Pero ang problema ay yung budol style niya. Sinasabing hindi siya inimbitahan. Pero ngayon may pagkakataon siya. Nung inimbitahan namin, tumanggi. Kunggun, ano ka ba naman? Sinabi lang na hindi mo inimbitahan para imbitahan mo. Nung inimbitahan mo, tsaka katatanggihan. Pwede ba siyang tumanggi nang hindi na maimbitado? Kawawa ang po. Okay. Bakit hindi kayang sagutin ng harapan ng tanong ng Kongreso at ng taong bayan? Utot nyo. Taong bayan ba kayo? Kongreso lang kayo, wag niyong idadama yung taong bayan lagi. Ang taong bayan, kampi kay BP Sara. Mag-conduct pa kayo ng survey. Alam mo, ano ba ang hindi nyo maintindihan? Basahin natin, ano ba yung gusto nila? Ayan. Hindi ito sapat para linawin ang issue ng confidential fund. Harapin niya ang tanong ng publiko at ng Kongreso. Ang problema nyo, hindi nyo maintindihan kung ano ang kahulugan ng confidential fund. Confidential nga eh. Bakit nyo gustong unawain? Bakit nyo gustong, anong tawag doon? Bakit gusto nyong malaman? Confidential nga. Doon po sumasakit yung ulo nyo. Hindi nyo naman kaya si BP Sara. Anong gagawin nyo? Tumanggi. Papakontempt nyo? Resource person eh. Nilinaw na yan ni Tatay Digong at ng lahat ng abogado. Resource person sila. Hindi sila akusado. Anong gagawin nyo? Ipapakontempt nyo? Ayaw dumalo ng resource person? Resource person dahil gumagawa kayo ng batas. Kung wala naman kayong ginagawang batas, bakit kayo nag-iimbestiga? Ang imbestigahan nyo, saan napunta yung pondo ng flood control projects? Bakit may baha pa rin?
Hindi kailangan niya ipaliwanag yung confidential. Ano hindi niyo maintindihan sa confidential? Confidential nga, hindi dapat pinapaliwanag. Naliwanagan na sa amin yan ni Pangulong Duterte. Confidential nga eh. Nagtataka nga ako sa COA, bakit kayo pinagbibigyan ng mga kopya ng COA eh, 'di ba? Pag napag-aralan po 'yan na pwedeng baka hindi lang ako abogado, pero kung abogado ako, titignan ko 'yan kung tama ba 'yung ginawa ng COA eh. Yung confidential fund pinamudmud ay confidential yung pinaggastosan ng confidential fund pinamudmud. That is against the law. O, 'di ba? Against the law 'yun eh. Confidential tatanungin mo. Kaya nga confidential eh. Baka mamaya umatin pa si BP Sara, yan ang isagot sa inyo, yari. Makapahiya pa kayo. Alam nyo, mamaya, no, mabuti na nga eh. Mabuti na nga hindi dumadalo si BP Sara, hindi kayo napapahiya. Gusto nyo pampaluin. Ano ba talaga gusto nyo? Gusto nyo ba talaga mapahiya? Yung mga Pilipino, hindi po bobo, no? Pinaliwanag na ni Tatay Digong yan na confidential nga, bakit gusto mong malaman? Ngayon, alam na ng mga Pilipino, kaya nga, sige, anong gagawin nyo kay BP Sara? Papakontempt nyo? Eto pa, sino ang tunay na nambubudol? Bago natin tapusin. Sino ang tunay na nambubudol? Kayo na nagsasabi na may anomalya sa mga paggastos ni BP Sara, pero walang sinasampang kaso? Kayo ang nambubudol, hindi si BP Sara. Wala nga kaso si BP Sara eh. Pwede nyo kasuhan yan kung sinasabi nyo may anomalya sa paggastos eh. Sino nambubudol? May anomalya daw sa paggastos ni BP Sara. Asan ang kaso nyo? Walang kaso? Bakit hindi nyo kasuhan? Wala kayong ebidensya. Kung walang ebidensya, walang kaso. Gawa-gawa nyo lang yan. Kayo ang totoong nambubudol sa tao, hindi si BP Sara. Kayo binubudol ni BP Sara, pero hindi yung taong bayan. Kayo ang nambubudol sa taong bayan. Lagi nyo sinasabi, taong bayan, taong bayan. Alam na ng taong bayan na pag confidential fund, hindi pwedeng kalkalin sa Kongreso. Alam nyo ba yan? Dapat alam nyo na, napahiya na nga kayo kay Tatay Digong. Gusto nyo pa mapahiya kay BP Sara? Pag sumablay ba ng sagot, may magagawa rin kayo? Wala rin naman. Pag hindi umattend, kaya ba ninyong ipakontempt? Hindi rin naman. Ang gawin ninyo, imbestigahan ninyo yung flood control at magpa-drug test kayo. Yan yung hamon sa inyo ni BP Sara eh. Magpa-drug test kayo. Lahat kayo. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong. Pwede po kayong magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakape.